Naniniwala ka ba sa mga nakakatakot na nilalang o ng mga taong hindi natin nakikita, ngunit namimili lamang kung kanino magpapakita, tulad ng kapre, duwende at kakaibang nilalang? Dahil kung oo, pakinggan mo ang kwento kong ito. Ako si Denver, 25 anyos. Lumaki ako sa isang sikat na syudad, kaya naman ay sanay ako sa mga night party kasama ang mga kaibigan ko. Nakapagtapos ako ng kursong nursing, ngunit wala pa akong balak na magtrabaho sa ospital. Nag-enjoy ako sa aking pagkabinata dahil kaliwat kanan ng aking mga kaibigan, mapababae man o lalaki. Pero nagbago ang lahat nang may mangyaring masama sa aking ama na kahit ang mga pulis ay hindi makakuha ng sagot sa kanilang investigasyon. Namatay ang aking ama sa hindi malaman na dahilan. Magiting na pulis si tatay, kaya lahat kami ay nagtataka kung bakit bigla na lamang itong nakita sa isang lugar na wala ng buhay. Lumipas ang isang buwan at wala pa rin maibigay na rason ang kapulisan. Kaya naman ay nagalit na ako sa mga ito. Pinagsisigawan ko sa buong presinto na hindi ko matanggap kung bakit namatay na lang ng ganon ang aking ama. Yumuko lamang ang mga pulis na lalong nagpainit ng aking ulo. Ngunit pinakalma ako ng aking ina na tahimik din na umiiyak sa aking tabi. Pasensya ka na, Sir Denver, pero kahit saang anggulo namin tignan ay wala talaga kaming makuhang lead kung bakit namatay ang tatay ninyo. Kapag wala talaga kaming makuhang sagot sa susunod na linggo, ay idideklara namin itong suicide. Bigla akong napaupo dahil hindi ako makapaniwala sa narinig. Malungkot akong tinignan ng mga pulis, saka ito nagpaalam sa aking ina. Pinatahan ako ng aking ina at malungkot na hinagod ang aking likuran. Inay, bakit ito nangyari sa atin? Isang magiting na pulis si tatay at alam kong wala siya naging problema sa atin at sa trabaho niya. Wika ako sa aking ina. Pero kahit si nanay ay hindi masagot ang tanong ko, malungkot lamang itong umiiyak habang nasa aking tabi. Bagsak ang aking balikat habang nilisan ng lugar kasama si nanay at umuwi kami sa aming tahanan. Makalipas nga ang isang linggo, idiniklara na ng kapulisan na isang suicide ang nangyari kay tatay. Napilitan kaming ibenta ang lahat ng ari-arian niya at napagdesisyonan na manirahan na lamang sa isang probinsya kung saan ipinanganak si nanay. Tinanong ako ng nanay kung kumusta ang pakiramdam ko. Umiling lamang ako dahil hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa aking tatay. Pasensya nanay, at iniisip ko lang kung saan tayo kukuha ng pera kapag naubos na natin ang pera ni tatay. Malungkot nang umiti ang aking ina at sinabing panahon na para magtrabaho ako sa ospital. Total nakapagtapos naman ako ng kursong nursing at nakapasa na rin ako sa exam. Napatango ako sa sinabi ng aking ina dahil naisip ko na rin ang naisip niya. Tapos ay ngumiti ako ng tipid at hinawakan ng kulubot na kamay ni inay. Tama ho kayo, inay. Mas makabubuti sa ating dalawa kung magtatrabaho na po ako sa ospital. Hayaan ninyo at mag-a-apply ako pagdating natin doon. Malungkot naman na tumango ang aking ina at hinagka ng aking kamay. Nalulungkot ako para sa kanya, ngunit wala akong magawa dahil hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking ama. Sisiguraduhin ko po sa inyo, nay, na malalaman natin ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Sa ngayon ay maghanap muna ako ng trabaho para makaipon. Bulong ko sa aking isipan. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata upang umidlip ng ilang oras. Hindi naman ako nabigo dahil ilang minuto lamang ay tuluyan na akong nilamon ng kaantukan. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog dahil nagising na lang akong nasa isang hindi pamilyar na lugar. Magubat ito at maraming basura. Napapigil ako ng aking hininga nang may maamoy akong isang masangsang galing sa gubat. Nang tumingin ako sa aking gilid, ay wala na si inay at wala akong makitang ibang tao. Nasaan ako? Bakit nag-iisa lamang ako dito? Tanong ko sa aking sarili at nilibot ang paningin. Nakita ko ang isang usok galing sa unahan ng sasakyan. Kaya mabilis akong bumaba at iniwan ang mga gamit. Sinundan ko ang usok at malakas ang kutob ko
na doon rin ang gagaling ang masangsang na amoy. Nang marating ko ang usok ay nagulat ako sa aking nakita. Tatay, ikaw ba yan? Tawag ko sa isang bulto na parang tao at napapalibutan ito ng usok. Nakatalikod sa akin ang katawan nito at unti-unting nawala ang usok. Doon ko naaninag ang buong katawan nito. Una kong tinignan ang kanyang paa na wala ng suot na sapatos o tsinelas. Pakit sa kanyang katawan na suot pa ang uniforme sa trabaho. Pero napaatras ako nang makita ko kung ano ang bitbit ng aking ama. Itay, ano pong nangyari sa inyo? Halos walang boses na tanong ko hanggang sa pataas na ng pataas ang aking tingin. Mas lalo naman akong nawindang nang makita kong wala ng ulo ang aking ama dahil dala-dala niya na ito. Nahihirapan akong tinawag ni tatay at unti-unting lumapit. Samantalang mabilis naman akong tumakbo upang hindi malapitan ni Tatay Nestor na pugot ang ulo. Nagsisisigaw ako at hinahanap si nanay habang tumitingin sa likuran. Mas lalo akong natakot nang makita kong malapit na sa akin ang aking ama at pilit inaabot ang aking likuran. Kaya naman mas binilisan ko ang aking pagtakbo at nagsisisigaw na humihingi ng tulong. Hanggang sa marinig ko muli ang tawag ni tatay sa akin. Denver, anak, huwag mo akong iwan. Dito ka lang sa tabi ko, mahal kong anak. Iwan na natin ang nanay mo. Wika ng aking ama. Hindi po, itay. Tumigil ka at natatakot na ako sa inyo. Nilakasan ko ang aking boses at naramdaman ko na lamang ang isang malakas na sampal sa aking mukha. Denver, gumising ka. Wika ni nanay at mabilis kong iminulat ang aking dalawang mata. Humihingal pa ako habang palipat-lipat ang tingin sa likod at unahan. Panaginip. Panaginip lang ang lahat. Tugon ko sa aking sarili. Tumitig ako sa mga mata ni nanay at kitang-kita ko ang pag-aalala niya. Huminga ako ng malalim hanggang sa tuluyan na akong kumalma. Napagdesisyonan ko na huwag nang sabihin kay nanay ang tungkol kay tatay, lalo pa at matatakotin ito. Sinabihan naman ako ni nanay na matulog na muna at gigisingin na lang pagdating sa lugar. Tumango ako sa aking ina, ngunit wala na akong balak matulog. Takot ako na baka makitang muli si tatay. Bumabagabag pa rin sa aking isip ang sinabi ni tatay na iiwan na namin si nanay. Umiling ako ng ilang beses at tumingin sa labas. Diyos ko, bigyan niyo po ng katahimikan ng tatay Nestor ko. Kung ano man po ang karasan na naranasan niya, sana po ay makalimutan niya na ito. Tahimik kong dasal at naalala ko ang araw kung kailan nakaburol si tatay. Walang tahi ang ulo nito pati na sa leeg. Kaya naman nanindig ang aking balahibo at naramdaman ko na naman ang isang malamig na bagay. Naalala ko rin ang paghawak sa akin ni tatay sa likuran. Sobrang lamig ng kamay nito na para bang isang yelo. Huminga muli ako ng malalim at pinikit ang dalawang mata. Tatay Nestor, huwag ninyo akong takutin. Kung kailangan mo ng tulong para mabigyan kita ng hustisya, pakiusap po, itay. Huwag po sa paraan na matatakot ako. Wala namang tahi ang leeg ninyo, pero bakit pugot po ang ulo ninyo, itay, sa aking panaginip? Wika ko sa aking sarili. Ilang oras pang lumipas ay pumara na si nanay. Hudyat na narating na namin ang lugar kung saan siya dati nakatira. Maya-maya pa ay naibaba ko na lahat ng gamit at bitbit na namin ni nanay ang dalawang bag. Huminga ako ng malalim nang makita ko ang isang malaki ngunit lumang bahay na nasa aming harapan. May mga puno sa likod nito, ngunit may isang bukod tangi na puno ang kumuha ng aking atensyon. Ilang taon na po ang puno na iyan, inay. Bakit ang laki at ang tayog? Nagmukha tuloy haunted daw sa bahay na titirhan natin. Sinabi naman ni nanay sa akin ang tungkol sa punong kahoy at ilang taon na ito mula nang tumubo ng kusa. Nakita ko kung gaano kasaya ang nanay nang nilibot ang paningin nito sa buong lugar. Masaya na ho ba kayo, inay? Oo naman, anak. Dito ay makakapagsimula tayong muli. Wika ni nanay sa akin. Tumango na lamang ako at pinagsawalang bahala ang naisip. Pinagtulungan namin ni nanay na iakyat ang mga gamit at aking napagtanto na walang nakatira sa bahay. Tinanong ko ang aking ina tungkol sa kanyang magulang at iba pang kasama sa bahay.
Biglang natigilan si nanay at ngumiti ng tipid. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ngunit biglang nanindig ang aking balahibo sa batok at braso. Sinabi sa akin ni nanay na matagal nang nawala ang kanyang magulang at noon pa man ay plano niya nang umuwi sa lugar. Ngunit natagalan ito dahil kay tatay. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ng aking ina. Napasinghap ako at tumingin muli sa kanyang mata, pero wala na yung galit sa kanyang mga mata. Napailing ako at ngumiti kay nanay. Magiging maayos ang lahat, inay. Kasama mo na ako natitira dito. Kailangan lang natin mag-adjust lalo pa at wala na si tatay. Tugon ko sa aking ina. Hinagkan ako ni nanay sa kamay at sinabi kung gaano niya ako kamahal bilang anak niya. Ngumiti ako at pinadama kay nanay kung gaano ko rin siya kamahal. Tapos ay niyakap ako ni nanay at tinapik ang aking likuran. Mabilis namang lumipas ang araw at naging maaliwalas na ang buong bahay. Nilagyan ni inay ng bagong kortina ang mga bintana at pinalitan ang mga sirang bubong sa tulong ng aming kapitbahay. Nagdesisyon akong pumunta ng ospital upang mag-apply ng trabaho. Nakikita ko na maganda ang pakiramdam ng aking ina, kaya hindi na rin ako nag-aalala. Hindi na rin ako binabangungot tulad ng sasakyan. Naisip ko na baka dala lamang ito ng pagod at pagkamis kay Tatay Nestor. Hindi naman nagtagal ay nakapasa ako sa interview at binigyan lamang ako ng 2 araw at pwede na ako magsimula sa trabaho bilang nurse. Masaya ko itong ibinalita kay nanay na busy pa sa paghahanda ng hapunan. Masaya ako nang ibalita ko sa aking ina ang tungkol sa trabaho na ikinatuwa rin niya. Kitang-kita ko kung gaano kasaya ang aking ina. Kaya napangiti na rin ako dahil unti-unti nang bumabalik ang dating sigla ng nanay ko. Hindi na rin ako makapaghintay dahil alam kong ito na ang simula ng aming bagong buhay ni nanay. 2 araw ang lumipas at handa na akong pumasok sa ospital. 7:00 pa ang aking timing, pero 6:00 pa lamang ay umalis na ako ng bahay. Kumuhay pa ako sa aking ina nang makapasok sa jeep at bigla na lamang akong kinabahan nang makita ko ang isang bulto ng itim na katawan sa likuran niya. Mabilis kong pinahinto ang sasakyan at tumitig sa aking ina na nakangiti pa rin sa akin. Napatanong naman sa akin ng driver dahil gulat na gulat ito sa pagsigaw ko. Ngunit hindi ko siya sinagot dahil nakatitig pa rin ako kay nanay. Nagtatanong ang mga mata niya at wala na rin akong makita na itim na tao sa kanyang likuran. Huminga ako ng malalim at kumaway muli. Umiling naman ako sa driver at ngumiti ng tipid. Humingi ako ng paumanhin dahil sa abala na nagawa ko. Tapos ay tumango naman ang driver at muli nang pinatakbo ang sasakyan. Nawala na rin sa aking paningin ang aking ina. Ngunit nakatitig pa rin ako sa daan. Hanggang sa huminto na ang jeep at nakita ko na lang na nasa harap na ako ng hospital. Matapos magbayad ay pumasok na ako sa loob at agad na naglagin. Nakalimutan ko pansamantala ang aking nakita dahil sa trabaho. Kinabukasan ay umuwi ako ng bahay at nabigla ako sa aking nakita. Wala na ang isang malaking kahoy na nakatayo sa likod. Nakita ko si nanay na nakatayo sa harap ng putol na kahoy. Kaya mabilis ko itong nilapitan at tinanong kung bakit putol na ang kahoy. Pinakalma ako ng aking ina at sinabi na wala akong dapat ikabahala dahil para din ito sa aming dalawa. Nawala na rin ang dilim na nakatabon sa haring araw. Hindi ako nakontento, ngunit niyakap na ako ni nanay. Nang kumalma ko ay tinanong ako ni nanay tungkol sa trabaho. Magiliw naman akong sumagot na wala naman naging problema sa trabaho ko. Ngumiti naman si nanay kaya napangiti na rin ako. Hindi ko na muna pinansin muli yung kahoy sa likod at kumain na muna bago matulog. 3:00 na ng hapon nang magising ako at napansin kong nag-iisa lamang ako sa loob ng bahay. Kumuha ako ng kape at umupo sa labas ng bahay nang makita ko na naman ang putol na kahoy. Inisip ko na sana lang ay walang kababalaghan na mangyari sa amin ng nanay ko ngayong putol na ang kahoy. Narinig ko pa naman noon na maraming mga nakatirang nilalang sa ganong klase ng punong kahoy. Mabilis namang lumipas ang oras at naghanda na akong muli sa pagpasok sa trabaho. Nakita ko naman si nanay na nakatayo sa harap ng putol na punong kahoy at hindi ko na lamang ito pinansin. Bumaba na ako ng bahay at tinawag si nanay
na nakatayo pa rin sa harap ng kahoy suot ang puting bestida. Papasok na ho ako, inay. Ano po bang ginagawa ninyo diyan at kanina pa kayo nakata? Hindi ko na natapos ang sasabihin dahil may isang kamay na biglang humawak sa aking balikat galing sa likuran. Nabigla ako at humarap sa likuran at nagulantang ako nang makita si nanay. Nay, di ba nasa... Tinuro ko si nanay at humarap muli sa putol na kahoy. Ngunit wala na doon ang nakaputing babae. Anong gagawin ko dyan, anak? Galing ako sa kapitbahay at may plano na naman kaming putulin ng ibang kahoy. Pag-aari ko kasi yan kaya kami nag-usap. Bigla kong kinabahan at tumingin muli sa putol na kahoy. Biglang lumitaw sa aking paningin ang isang lalaki na pugot ang ulo at nakatalikod na babaeng nakaputing bestida. Nanlaki ang aking mga mata dahil hindi na ito kamukha ng aking ama. Ngumiti ang labi ng putol na ulo at unti-unting humarap sa akin ng babae. Napahawak ako sa kamay ng aking ina nang makita kong kamukha niya ang babae. Halos wala ng boses na lumabas sa bibig ko habang nakatingin kay nanay. Hindi sumagot si nanay. Ngunit baka sa mukha nito ang pagkabahala. Pumikit ako ng ilang segundo at nang muli kong imulat ang aking mga mata ay nawala na ang dalawang bulto na katawan. Malalim ang aking hininga at bigla na lamang napaupo dahil nanginginig ang aking dalawang tuhod. Mabilis namang dumalos si nanay sa akin at tinabihan ako. Sinabi ko kay nanay ang aking nakita at pati siya ay nagulantang sa nalaman. Pinagsabihan ko ang aking ina na huwag na munang pumutol ng kahit anong punong kahoy dahil natatakot ako sa aking naisip. Maaaring nagalit ang sinumang nakatira sa matandang kahoy na iyon. Sinubukan pa ako ni nanay na pakalmahin ngunit umiling ako. Namutla naman sa takot ang aking ina at napalunok ng ilang beses habang palipat-lipat ang tingin sa putol na kahoy at sa akin. Huminga ng malalim si nanay at sinabing hihingi ito ng tulong sa albularyo. Nagulat pa ako ngunit wala akong nagawa kung hindi ang tumango. Muli namang nagwika si nanay at sinabi niya sa akin na kailangan na namin ng tulong sa lalong madaling panahon. Mas lalong nanindig ang aking balahibo sa narinig. Ramdam ko na may tinatago si nanay sa akin. Ngunit ayaw niya naman itong ipaalam sa akin. Tapos ay kaagad na kaming umakyat sa bahay at may pinatunog si nanay na maliit na kampana na nasa kanyang kwarto. Nagtanong ako tungkol sa kampana dahil ngayon ko lang nakita ang inay na pinatunog ang bagay na iyon. Huminga ang aking ina ng malalim at pinaintindi sa akin kung bakit kailangan niyang patunogin ang kampana. Kailangan malaman ng mga kapitbahay ang posibleng mangyari sa oras na iyon. Nagmamadali pa ang aking ina dahil balak pa nitong pumunta sa albularyo. Sinubukan kong sumama sa kanya dahil natatakot akong mag-isa. Ngunit mas takot ako sa posibleng mangyari kay nanay. Ganun pa man ay ayokong maramdaman niya ito dahil ako ang lalaki na kasama niya. Ngunit hindi pumayag si nanay at mas pinili na magpasama sa kapitbahay. Sumilip ako sa labas at may iilang kapitbahay ang lumabas ng bahay at ang iba naman ay sinarado na ang mga bintana pati ang mga pinto nila. Huminga ako ng malalim at niyakap si nanay. Sinabi ko sa kanya na mag-iingat lalo pat hindi namin alam kung sino ang aming kalaban sa oras na iyon. Tumango si nanay sa akin at hinagka ng aking noo. Kaagad nang lumabas ng bahay si nanay at sinarado ko ang pinto. Kitang-kita ko sa maliit na butas ng bahay ang pagmamadali nila nanay kasama ang mga kapitbahay namin. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malamig na hangin sa aking batok. Biglang nanindig ang aking balahibo at mabilis kong pinikit ang aking mga mata. Panginoon, huwag niyo po akong hayaan na takutin ng mga masasamang nilalang na ito. Gabayan ninyo ako sa laban sa mga ito. Mabilis kong wika at dahan-dahan nang umupo sa gilid. Hindi ko na muna binuka ang aking mga mata dahil sobrang tahimik ng buong bahay. Walang sasakyan na dumaraan na para bang alam ng mga ito na may kababalaghan na nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla akong nakarinig ng sitsit galing sa may kusina. Palakas ng palakas ang sitsit nito sa akin kaya lalong nanindig ang aking mga balahibo. Sino kayo? Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Wala akong nagawang kasalanan sa inyo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at kinausap na sila ng pasigaw.
Nais kong malaman nila na hindi ako takot kahit ang totoo ay maiihina ako sa takot. Denver, wika ng isang babaeng boses malapit sa aking tenga. Pinigit ko palalo ang aking mga mata dahil ramdam ko na nasa tabi ko na sila. Inay, maawa ka, bumalik ka na. Bulong ko sa aking sarili at hindi naman ako nabigo dahil malakas na bumukas ang pinto at pumasok doon ang nanay. Para akong binunutan ng tinik at mabilis na tumakbo papalapit sa aking ina at yumakap sa kanya. Pumasok ng isang matandang lalaki ngunit agad ring natumba. Mabilis kong dinaluhan ng matanda. Lamang lupa ang umakyat dito sa bahay ninyo. Malakas ito tulad ng dati. Wika ng matanda na ikinanlaki ng aking mga mata. Napatitig ako sa aking ina dahil puno ng katanungan ng aking isipan. Hindi na nga ako nakapagpigil at tinanong ko ang aking ina kung nangyari na ba ito dati. Hindi sumagot si nanay kaya nilipat ko ang aking paningin sa matandang albularyo. Balak nilang kunin ng nanay mo noon, iyo, dahil nagalit sila ng pinutol ng lolo mo ang isang bahay nila. Nagtagumpay ako na palayasin sila noon, iyo, kaya magtatagumpay muli tayo ngayon. Nakadama ako ng takot at kaagad na hinawakan ng kamay ng aking ina at sinabihan ng albularyo na magsimula na. Tumango ang matanda sa aking sinabi at agad na nilabas ang iba't ibang agimat na bitbit niya. Narinig ko muli ang sitsit at tawag ng isang babae. Ngunit bago pa ako makalingon, ay hinawakan na ng albularyo ang aking kamay. Kahit anong mangyari, iyo, ay huwag na huwag kang lilingon sa kanila. Makinig ka sa akin o di kaya ay ipikit mo na lamang ang iyong mga mata. Tumango ako sa matanda at pinaalalahanan pa ako ng ilang beses. Manalig tayo sa taas dahil ang mga lamang lupa ay dapat manatili lamang sa kanilang kinalalagyan. Wika pa ng albularyo. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at kumapit ako sa aking ina. Nagsimula ng magdasal ang matandang albularyo at sinabayan pa ito ng inay. Hindi ko napansin na bigla-bigla na lamang pumasok ang isang malakas na hangin at naging rason kung bakit nasira ang ibang parte ng bahay dahil sa lakas nito. Narinig kong muli ang tawag sa akin ng isang babae. Pero kalaunan ay nakita ko sa aking isip ang aking ama, bitbit ang ulo nito. Tinanong ko si tatay na unti-unting lumapit sa akin. Malungkot nang ngumiti sa akin ng aking ama at pilit akong pinapasama sa kanya. Galit kong binawi ang kamay ko na kanyang hawak-hawak at sinabing hindi ko maaaring iwan si nanay at hindi ako sasama sa kanya. Bigla naman nagalit ang mukha ni tatay at hindi sinagot ang aking tanong. Ilang segundo lamang at nagbago ang anyo ni tatay at naging isang nakakatakot na mukha na parabang isang dyablo. Pilit niya akong inaabot habang ako naman ay pilit na tumatakbo. May narinig akong isang boses na parang hinahanap ako. Pero wala na akong oras dahil sa takot na baka mahawakan ako ng lalaking pugot ang ulo at tuluyan akong mawala. Lumaban ka, iyo. Huwag kang magpapadala sa kanila. Narinig ko na wika ng isang matandang lalaki at doon ko naalala na nasa isang ritual pala kami. Bigla kong binuka ang aking mga mata at nakita ko si nanay na umiiyak na at humihingal na rin ang matandang albularyo. Salamat sa Diyos at bumalik ka. Huwag mo nang ipikit ang iyong mga mata dahil kusa silang pumapasok sa ulo mo. Bukas ang iyong isip kaya sila nakakakita ng daan para makuha ka. Wika ng matanda na lalong nagpanindig ng aking buong katawan. Nilakasan ko ang aking loob at nagulat ako nang pumasok ang ilan naming kapitbahay at pinalibutan ako. Nais ng mga ito na tulungan ako upang tuluyan ng malupig ang kasamaan. Tumango na lamang ako at nagsimula na silang magdasal. Lumakas muli ang hangin at kitang-kita ko kung paano magliparan ang aming mga gamit at rinig na rinig ko ang sigawan ng mga tao na parabang nasa ilalim ng lupa. Takot na takot ako noon. Pero sa tulong ng mahigpit na kapit ni nanay sa akin at ng albularyo, napagtanto kong hindi ako nag-iisa. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla akong nakarinig ng isang malakas na sigaw na unti-unting nawala. Kusang bumukas ang pinto at bintana at tumambad sa amin ang sinag ng buwan na galing sa langit. Nakita kong huminga ng malalim ang lahat ng tao na nasa loob ng bahay at ngumiti si nanay sa akin.
Wala na sila, iyo. Napaalis na natin sila. Naiiyak na wika ng albularyo sa akin. Tumango naman ang nanay pati na ang aming mga kapitbahay. Nakahinga ako ng maluwag at niyakap ang aking ina. Napaiyak ako at nagpasalamat sa lahat. Tapos ay binigyan ako ng panlaban sa sino mang masasamang lupa ang kukuha sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinuot ko na ang bertud ng albularyo. Natatakot ako na baka balikan nila ako anumang oras. Pero bakit po ganun? Bakit nakikita ko si tatay sa kanila at ang nanay ko bakit magkasama sila? Tanong ko sa albularyo. Ginagaya lamang nila ang nanay at tatay mo, iho. Kahit hindi ka pa dito nakatira ay sinusubaybayan ka na nila. Kung sino ang mga mahal natin sa buhay, ito ang ginagaya nila. Tugon ng albularyo. Hindi naman ako makapaniwala, kaya muli ako nagtanong sa albularyo kung may mga nakuha na ba ang mga lamang lupa na ito. Tumango naman ang matanda bilang tugon sa aking katanungan. Ngunit ipinangako ng matandang albularyo na hindi na iyon mauulit pa. Tumango na lamang ako at taimtim na nagdasal. Ayoko nang mangyari muli ang naranasan ko sa lugar na iyon. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina at nangingilid pa ang luha nito. Humingi naman ng tawad si nanay sa akin dahil tunay na galit siya sa tatay ko bago ito namatay. Dahil noon pa man ay nararamdaman na niya ang kakaibang nilalang na nakasunod sa aming pamilya. 1 linggo ang lumipas at 1 linggo rin akong hindi pumasok sa trabaho. Pumasok ako sa opisina ng amo ko para sabihin ang nangyari, ngunit ngumiti lamang ito. Nalaman kong anak pala ng albularyo ang aking amo at alam niya ang nangyari sa pamamahay ng nanay ko. Napangiti na lamang ako at sabay kami nagdasal ng taimtim na sana ay wala ng kababalaghan na mangyari sa amin. Lumipas ang ilang taon at hindi na kami ginambala pa ng mga masasamang nilalang. Nalaman ko rin ang tunay na nangyari sa aking ama. Namatay ito dahil lulong sa bisyo na nagatid sa kanya sa kamatayan. Alam na ito ng mga pulis ngunit nilihim nila upang hindi masaktan ang aking ina. Pinagdasal ko na lang ang kaluluwa ni tatay na sana ay masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Dito na po nagtatapos ang aking kwentong kababalagan. Kung ang iba sa atin ay hindi naniniwala, ako na mismo ang magsasabi na totoo ang kababalagan. Samahan lamang natin ito ng dasal upang hindi nila tayo gambalain.